Hello, kabayan! Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please i-click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next na videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video, ay gusto kong i-share sa inyo yung aming experience sa pag-travel abroad. So, this is our first international tour at sa Taiwan po ang una naming pinuntahan. So, sana may next time pa. So, meron na pa akong previous video, yung mga tourist spot na mga pinuntahan namin. Bale, Friday kami dumating doon ng umaga and then bumalik kami ng Monday ng umaga. So, may 3 days kaming nakapag-tour doon sa Taiwan. At ayun nga, na-upload ko na. Pwede nyo pong panoorin after ng video na to. Nandyan lang pala sa ating playlist. At in this video naman po ay gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan natin, ano yung mga documents na kailangan ihanda para makalampas sa immigration, at saan ako nakapag-book ng ticket, magkano, at saan din ako nakapag-book ng hotel accommodation, magkano din, and saan ako nakapagpapalit ng peso to new NT dollar. New Taiwan dollar, yung NT nga pala yun. Of course, first requirement natin is kailangan meron tayong valid passport. So, at least 6 months bago ma-expire yung passport nyo. So, kung below 6 months, so kailangan nyo munang i-renew yung inyong passport. And yung ticket naman po, so 1 month before ng aming travel ay nakapag-book na po ako ng ticket. So, bale, April 19 po yung aming travel. So, March 19, nag-book na po ako ng ticket. And ganun din po sa hotel. So, bali yung sa ticket ay doon ako nakapag-book sa www.trip.com. So, ayan, ilalagay ko na lang yung link sa description box or pwede nyo pong i-browse sa inyong browser if ever na kailangan nyo mag-book ng tickets. So, meron yung local, international din. So, doon ako nakapag-book and magkano? So, per person is nasa 14,000 plus yung per person niya yung ticket. And ang in-avail ko doon is merong insurance. So, per person, so kaming tatlo is tig 690 yung insurance, travel insurance namin. So, mas okay na yung meron kang travel insurance para just in case lang naman na if ever happens, so meron kang insurance. So, ayun, nasa 14,000. At nagkamali pa nga ako ng book kasi namali ako ng pagtingin ng oras. So, doon sa ticket, sa pagbuko ng ticket sa trip.com, meron siyang change fee. So, nasa 1,400 plus. I think ganyan. Hindi ko sure yung amount. Ilalagay ko na lang sa description box. Pero nasa 1,000 mahigit kapag ka nagkamali ka at kailangan mong i-rebook. So, meron siyang additional fee. And sa hotel accommodation naman po ay pwede rin po kayong mag-book sa trip.com. www.trip.com. Meron din siyang mga hotel accommodation and mga packages sa tour. Pero sa booking.com po ako nag-book ng hotel accommodation kasi doon ay hindi muna magbabayad. So, ang ginawa ko ay pag-book ko ng hotel, naka-reserve na siya, naka-confirm na siya, pero ang kaltas niya is 3 days before mag-flight. And half lang yon, yung 50%, 3 days before, ikakaltas yun sa iyong credit card, or ang ginamit ko po dito is GCash Mastercard sa pag-book ng hotel accommodation. And doon sa ticket naman is via GCash naman ako nagbayad. So, yun, mas okay doon para sa akin sa experience ko, kasi doon sa hotel, doon sa booking.com, 3 days before ng flight, saka palang magkakaltas ng 50% doon sa amount ng hotel accommodation mo. Bale, doon sa 3 nights namin is nasa 12,200. 3 nights na po yun in peso. 12,200 pesos. So, 3 days before ng flight namin, nagkaltas na siya ng kalahati. And then, pagdating namin doon sa hotel, pag check-in namin, saka ako nagbayad nung half. Pero, ang binayadan ko na doon is nasa NT na kasi nasa Taiwan na kami noon. So, kailangan NT yung ibabayad. So, dapat may ready din siyang, may ready ka ring cash or pwede ring card naman pagbabayad doon sa hotel na pinag-book namin. And number 4 na requirements is yung supporting documents sa immigration. So,
Ayan, kung meron kang kasamang bata, minor, ganyan, lalo't hindi mo anak, so kailangan yung magulang ng bata ay pumunta sa DSWD, mag comply sa mga requirements, i-interviewin yung nanay or tatay, bakit isasama namin yung bata, yung anak, yung pamangkin namin. So, kailangan ng requirements, yung birth certificate, saka yung ticket, hotel, accommodation. So, kailangan din yon. At yung valid ID ko, yung guardian na kasama sa pag-flight, sa pag-tour. Yun. And, kailangan din ng picture, passport picture size noong bata. So, ayan. Ipapakita ko sa inyo sa screen yung certificate na nakuha galing sa DSWD. So, ayun. And, noong nandun na kami sa immigration, so tatlo kami, sabay-sabay kami nagpunta sa immigration kasi nga ako yung guardian noong dalawang kasama kong minor. So, wala namang masyadong tinanong sa amin. So, ang tinanong ng immigration officer lang sa akin is, kailan yung balik? And wala akong ibang documents na binigay hanggat hindi sila nagtatanong kung ano yung kailangan nila. So, So, after kong masabi kung kailan yung balik, which is Monday, April 22, ganyan, and sino yung kasama ko, so sinabi ko yung anak ko at saka yung pamangkin. And nung pagsabi kong pamangkin, sabi niya, nasaan yung nanay niya? And sinabi ko na, hindi po kasama. And ayun, saka ko na nilabas yung certificate na galing sa DSWD. And tiningnan niya, chinek niya, yung pangalan, at bata, ganyan. And wala nang ibang question. Pero, if ever na kailanganin nyo po, kailangan nyo ng ibang supporting documents like yung kapag solo, ganyan, check yan, tatanong yan kung saan ka nagtatrabaho, ganyan, kung anong gagawin nyo doon. And, if ever na humingi po ng bank statement or financial documents, so ihanda nyo lang po yun. Kasi ako, naghanda rin ako. If just in case na kailanganin, so meron akong ipapakita doon sa immigration officer. And, naghanda nga rin ako ng certificate of enrollment ng anak ko, ganyan. Pero hindi naman siya hinanap. So, ayun lang talaga yung question na tinanong sa amin. And yun, luckily, nakalampas sa immigration at nakarating ng Taiwan. So, pang fifth na requirements or kailangan po natin sa pag-tour is pera, money. Yan. And, syempre, from peso to New Taiwan dollar or yung NT na tinatawag, sa airport ng Pilipinas, nagpapalit din po ako, pero hindi ko ina-advise. Masyadong mahal. So, at saka medyo mahaba yung pila. So, makikita mo naman doon sa screen, sa monitor nila kung magkano yung palitan. So, that time, yung 1 NT is equivalent to 2.27 pesos. So, napakamahal. Ang laki ng diferensya. So, nagpapalit ako dun sa airport and pagdating ko doon sa Taiwan, nag-withdraw naman ako gamit yung GoTime Visa card. At, alam nyo ba na walang charge? At eto pa, napaka-laki ng difference kasi ang 1 NT doon ay equivalent lang sa 1.75 pesos. So, imagine, 2.27 sa airport, tapos pagdating mo sa Taiwan, mag-withdraw ka lang, wala pang charge is 1.75 pesos yung 1 NT dollar. Diba? So, ayun, kaya rin ako kumuha ng GoTime Visa card dahil, ayun nga, gusto ko ring i-check kung totoo ba yung iba kong napanood na video kasi sa ibang YouTuber ko lang din nalaman na pwedeng mag-withdraw gamit ang GoTime doon sa Taiwan. So, ayun, mas i-recommend ko po yun. At gagawan ko na lang po ng separate video yung pag-withdraw ko doon sa Taiwan gamit ang ating GoTime Visa card. And pang-anim na requirements ay kailangan po nating magbayad ng travel tax. So, bago po kayo pumila doon sa counter, pag mag-check-in na kayo, so pumila muna kayo doon sa travel tax booth. So, malapit lang naman sa counter kung saan kayo mag-check-in. Kasi kami, akala ko kasi kasama na yung travel tax doon sa ticket. So, hindi pa pala. So, nakapag-check-in na kami, binalik yung passport namin at sabi, magbayad muna daw ng travel tax, sa kanila i-release yung boarding pass.
So, nagbayad po ako ng travel tax which is 1,600 pesos for adults sa akin. And tig 800 pesos yung dalawang minor na kasama ko. So, ayun. And pang-pito nating requirements na kailangang accomplish is yung e-travel. So, online na po yan. So, punta lang po kayo sa www.etravel.gov.ph and pwede po kayong mag-register kung wala pa kayong account. At kapag meron na kayong account, mag-sign in lang po kayo and then gawa na po kayo ng e-travel para sa sarili nyo and para doon sa anak nyo or sa iba pang kasama. So, dahil may kasama akong minor, ako na rin po yung nag-register or ako na rin po yung gumawa ng e-travel nila. And same sa account ko lang din siya ginawa. So, in-add ko lang sila sa aking account at nakagawa ako ng e-travel. And number 8 po, pag nasa eroplano na po kayo, so maibibigay po yung flight attendant na arrival card sa Taiwan. So fill upan nyo po yun para po pagdating nyo sa immigration sa Taiwan ay isasabit nyo yun. So pwede rin naman po kayong mag fill up online ng ng arrival card, pero mas prefer ko yung pagsulat. So nagsulat ako ng tatlo yung sinulatan kong arrival card kasi nga tatlo kami, so tigi-tigisa. And meron pong promo ang Taiwan. So yun yung the Taiwan Lucky Land Draw. So if in case napupunta po kayo ng Taiwan, so pwede po kayong mag-register. So ilalagay ko lang po yung link sa description box. Kasi may promo po sila sa mga tourist na mag-i-stay doon ng 3 to 90 days. Basta tourist po kayo at independent tourist po kayo, hindi po kayo kasama sa mga group tour or ibang mga, basta independent tourist po kayo. So valid po yan hanggang July, ang alam ko in-extend nila July. And every year naman nag-extend sila, ganon. So ano ba yung Lucky Land Draw? So, kapag nag-register kayo doon, ay pwede po kayong manalo ng up to 5,000 NT dollar na e-ticket. So, yung e-ticket na yun ay pwede nyo magamit sa mga iba't ibang establishment or pwede nyo ring magamit sa pag-travel or sa mga pagsakay-sakay ganyan. So, may pagpipilian naman po kayo kung ano yung gusto nyo, e-ticket ba siya or discount sa accommodation. So, ganun. Ang pinili ko yung e-ticket para pwede kong magamit sa 7-Eleven, ganyan. Pero, pagdating namin doon, hindi naman kami nanalo. So, tatlo kami. So, na-register ko din yung dalawang bata. Pero, unluckily, hindi kami nanalo sa raffle. So, just in case lang, so, mag-register kayo, sayang din yung 5,000 Kasi kung manalo kayo, so, pandagdag pang gastos din yun. So, ayun, pagdating po namin doon sa Taiwan, so, sa immigration, mahabang pila. Medyo mahabang pila at, meron kasi akong dalang doon. Meron akong dalang hamburger from Jollibee. Siguro mga 9 pieces pa yon. Kasi nga papasalubong ko sana. And, ayun, bago mag-immigration, nag-check sila ng dala-dala mo, hand carry. So, in-scan, and then nakita, bawal pala yun kasi merong meat sa loob. So, yung burger na yung bawal. Sayang, di ba? 9 pieces na Jollibee. So, ayun, wag na kayo magdala ng Jollibee sa Taiwan, bawal. So, pagkalampas namin sa immigration ng Taiwan, so, ayun nga, nag-withdraw ako and then doon sa Lucky Land Draw, hindi naman kami nanalo, pero gagawin ko na lang ng ibang video yon kung paano mag-register doon sa Lucky Land Draw. And bago po sumakay sa MRT, so bumili kami ng yoyo, yung bilog na ganon. So parang token siya para makalabas ka, para maka-exit ka doon sa airport at makapasok ka sa MRT. So yung isang bilog na ganon, yung isang yoyo na yung tawag nila is 150 NT dollar. So kung ilan kayo, so, yun, 150. Pero kung meron kayo ng card, kung merong sumundo sa inyo, tapos meron silang dalang extra card, so pwede rin yun. And, dahil maaga po kaming dumating sa Taiwan na 11 AM, nandun na kami sa Taiwan, is, pagkagaling namin sa airport, sumakay kami ng MRT. So, 2 beses kami nag-trend.
And ang una naming destination is yung Taipei 101. So doon sa Taipei 101, dahil gutom na kami, naghanap kami ng mga kainan, and yung mga batang kasama namin, syempre, kung ano muna yung kilala nilang pagkain. So doon muna kami nag-order, so which is sa McDonald's. So doon sa McDonald's, walang plato. So lahat ano siya, yung supot lang. So, dalawang chicken, in-order namin dalawang chicken, french fries, burgers. Yung chicken nakalagay lang sa supot. So, doon mo siya kakainin. And walang rice. And, ayun, nag-picture-picture muna kami doon sa Taipei 101. So, pinakita ko yun doon sa video na-upload ko na sa tourist spots na napuntahan namin. And then, sa Chiang Kai-shek. Then, after noon, kasi 4 p.m. pa naman yung, check-in namin sa hotel. So, kaya after namin sa airport, gumala muna kami kasi nandun na rin naman sa labas. So, gala-gala muna. And ayun, saka kami bumiyahe papunta doon sa hotel na tutuluyan namin. And ayun, happy naman. Buti na lang hindi lumindol ng mga panahon na nandoon kami. And thanks to God na nakabalik din kami ng maayos dito sa Pilipinas. So, medyo na-delay po yung flight namin pabalik dito sa Pilipinas and maalog yung eroplano kasi umulan noong umalis kami sa Taiwan, medyo naulan siya at cloudy. So, masyadong maalog yung eroplano. At thankful naman at nakarating kami ng maayos. So, pagdating sa Pilipinas, doon kami sa may immigration officer counter dumaan kasi yung iba pwede na po doon sa e-gate. So it's up to you kung saan kayo pipila, pero ako nga may kasama akong minor, so doon kami sa merong officer na mag-assist sa amin. So ayun po muna for this video. Sana ay nakatulong ang video na ito. Thank you so much for watching. Hanggang sa next video. Bye!